Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 1. What the fuck? Napamura na lang si Dylan ng magising na pawis kahit pa malakas ang aircon ng kanyang secret room sa kanyang opisina. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at mag-aalas 3 na ng hapon. Napanaginipan na naman niya ang mukha ng babaeng sa panaginip niya lang nakikita. Sino ka ba? Bakit lagi ka na lang nasa panaginip ko? Tanong sa sarili ni Dylan habang tinatapik niya ang kanyang noo. Nang biglang nag-ring ang kanyang phone. Sumilay ang galit sa kanyang mukha nang makita kung sino ang tumatawag. Hello? Wala sa mood na sagot ni Dylan. How are you, honey? Masiglang boses ni Angelique sa kabilang linya. Si Angelique ay 5 years girlfriend ni Dylan. Nasa Paris na ito ngayon at 3 years nang hindi umuwi ng Pilipinas. Pumunta ito ng Paris para maging isang sikat na fashion designer kahit na pinipigilan ni Dylan na huwag siyang iwan ito dito sa Pilipinas. Subalit sa kabila ng pagpipigil niya, ay nakaalis pa rin si Angelique papuntang Paris. Dahil na rin nag-aalala si Dylan sa kanyang girlfriend doon sa ibang bansa, pinababantayan niya to doon gamit ang kanyang mga connection. Hanggang sa natuklasan niya na iniiputan siya ni Angelique sa ulo. May boyfriend pala doon si Angelique sa Paris at iyon talaga ang main reason kung bakit ito pumunta roon at hindi ang maging successful fashion designer. What do you want, Angelique? Inis na tanong niya. I miss you so much, honey. Hindi mo ba ako namimiss? Nagtatampong tanong ni Angelique. Mainang napatawa na lang si Dylan sa sinabi ng kanyang girlfriend. Wala pa rin kaalam-alam si Angelique na alam na ni Dylan ang mga pinaggagawa nito. Great ka pa rin ba dahil umalis ako? Don't worry, honey. 5 months na lang uuwi na ako ng Pinas. Huwag ka nang magtampo, please. Paglalambing ni Angelique. Nananatiling tahimik si Dylan. Sige na, honey ko. Baka busy ka at nai-istorbo na kita. Bye. I love you. Malambing na wika ni Angelique. Bye. Walang ganang sagot at sabay baba niya ng phone. Hindi ako gago, Angelique, para paikutin mo sa mga palad mo. Kuya mang kamaong sambit ni Dylan ng mag-isa. Wala ka ng Dylan na babalikan. Tinungo ni Dylan ang kanyang table para tapusin ang kanyang mga gagawin. Binuksan niya ang kanyang laptop para magtrabaho, pero hindi siya makapag-focus. Hindi dahil tumawag si Angelique, kundi dahil sa babaeng 1 taon na niyang napapanaginipan. Babaeng kinababaliwan niya na sa bawat pagpikit ng mga mata niya, maamong mukha ng babaeng yun ang kanyang nakikita. Tiningnan ni Dylan ang malaking portrait painting na nasa wall ng kanyang office. Nag-hired pa siya ng professional sketch artist galing ibang bansa at gumastos ng malaki para lang sa painting ng mukha ng babaeng yun. Willing siyang gumastos kahit ilang milyon pa. Mahanap lang ang babaeng napapanaginipan niya. Kahit pa hindi naman siya sigurado kung may buhay ba ang babae sa panaginip niya. Ni hindi niya to na-meet in person. Ni hindi niya alam kahit first name lang ng babae. Tumayo si Dylan at naglakad papunta sa painting na nakasabit. Makita lang kita, hindi na kita pakakawalan pa. Mahinang sambit niya habang nakatitig sa painting. Hindi niya makakalimutan ang ubad na katawan ng dalaga sa panaginip niya. Kung paano siya nababalo sa bawat pag-angkin niya sa dalaga na parang totoong nangyayari. Dylan Alexander L. Monteverde, pangatlong anak ni Don Lucas Monteverde at Doña Elizabeth Monteverde. May 3 kapatid si Dylan. Samantha L. Monteverde ang panganay, Daniel Angelo L. Monteverde ang pangalawa. Pangatlo si Dylan at si Maurice Elizabeth L. Monteverde ang bunso. Kilala ang mga Monteverde sa field of business. Halos lahat sa kanila ay mga successful businessman and woman. Kaya hindi nakakapagtaka na kabilang ang mga Monteverde sa top billionaires, not only here in the Philippines kundi pati sa buong mundo. Pagmamayari nila ang Monteverde Shipping Lines and Monteverde Group of Companies, 2 sa pinakamalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Nagmamayari din sila ng mga luxury private resort, luxury jets, and luxury yacht. Kaya nga pag na-meet mo ang isa sa mga binatang Monteverde, mapapakapit ka talaga ng mahigpit sa panty mo. Nakakalaglag pa hindi ang kagapuhan.
Pero sa kabila ng pagiging mayaman at kapangyarihan ng mga Monteverde, ay nananatiling nakaapak ang kanilang mga paa sa lupa. Kaya naman mahal sila at nirerespeto ng mga taong nakakakilala sa kanila. Isa na si Dylan dyan. At the age of 28, isa na siyang CEO. Nag-aral at nakapagtapos ng business course sa ibang bansa. Maraming babae ang nangangarap kay Dylan. Siya yung tipo ng lalaking kindatan niya lang ang babae kung saan itong bubukas sa harap niya. Dylan is a gentleman. Rumerespeto sa mga kababaihan hanggang sa dumating ang araw na natuklasan niya ang panluloko ni Angelique sa kanya. Simula noon, nagbago na ang pagtingin niya sa mga babae. Hindi na siya tumatanggi sa mga babaeng gustong makipagtalik sa kanya. Pero one night stand lang always si Dylan. Ayaw niyang magkaroon ng commitment sa mga babaeng nakakatalik dahil ayaw niyang magkaroon nito ng dahilan para kumapit na parang linta sa kanya. Binabayaran niya lahat ng mga babaeng dumadaan sa kamay niya para hindi na ito magpakita pang muli. Hindi naman ito mabubuntis dahil hindi nakikipagtalik si Dylan sa babae kapag walang proteksyon kahit sobrang lasing pa siya. Maihinang katok ang narinig niya. Come in. Sir, ibibigay ko lang po sa iyong papeles na kailangan mong pirmahan. Si Marisa ang kanyang sekretarya. Nilagay na ni Marisa sa kanyang table ang pipirmahan niyang mga papeles at saka ito lumabas ng kanyang opisina. Wala man sa focus sa trabaho, ginawa pa rin ni Dylan ng lahat matapos lang ang kanyang gagawin ngayong araw. Wala naman siyang importanteng lakad mamayang gabi at sa sariling bahay naman siya umuwi. Nakapagpundar na ng sariling bahay si Dylan. Kung tutuusin, handa ng lahat para bumuo ng sariling pamilya. Pero wala sa isip ni Dylan ang magpakasal hanggat hindi niya pa nakikita ang babae sa panaginip niya. Buo na ang kanyang desisyon na ang babaeng pakakasalan niya ay ang babaeng nasa panaginip niya lang nakikita. Every weekend, kailangan nilang magkakapatid na umuwi sa mansyon ng kanilang mga magulang. Ganoon sila pinalaki na dapat every weekend, magkakasama sila ng buong araw kahit pa may mga asawa na sila. Ang kanyang kuya Daniel ay may asawa na at 2 anak. Crisanta Flores ang pangalan ng asawa ng kanyang kuya. Hindi uso ang annulment sa mga Monteverde. Maliban lang kung hindi na talaga kayang ayusin at paghihiwalay na lang talaga ang natitirang solusyon o di kaya iniiputan na sa ulo ang mga Monteverde. Doon napapasok ang annulment. Kaya pagdating sa usaping pagpapakasal, hindi nakikialam ang kanilang mga magulang. Hinahayaan lang silang pumili ng kanilang mapapangasawa. Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 2. Wala nang nagawa si Cathy kundi ang pumayag sa gusto ng kanyang tita Miranda, kahit ito ay labag sa kanyang kalooban. Gusto ng kanyang tita Miranda na huwag nang bumalik sa Maynila at dito na lang tumira kasama ang kanyang asawang si Tito Ares sa bahay na iniwan sa kanya ng kanyang lola Eva. Narespeto na lang ni Cathy ang desisyon ng kanyang tita Miranda dahil una sa lahat, nakakatanda ito sa kanya. Isa pa kung tutuusin, ang kanyang tita Miranda ang mas may karapatan sa property na iniwan ng kanyang lola Eva dahil anak niya to at siya ay apo lang. 2 araw pa lang ang lumipas, simula nang mailibing ang kanyang lola Eva. Namatay ang kanyang lola dahil sa diabetes at dahil na rin sa katandaan. Pakiramdam ni Cathy dinudurog ang kanyang puso. Nawala na ang kaisa-isang kakampi niya. Hindi na malaya ni Cathy na tumutulo na ang luha sa kanyang mga mata. Luha na halos 1 linggo na niyang nilalabas, ngunit tila hindi maubos-ubos. Ate, tama na yan. Wika ng nakababatang pinsan niya sabay yakap sa kanya. Sa balikat ng kanyang pinsan, doon niya ibinuhos ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Umiiyak na wika ni Cathy. Ate, nandito pa naman kami. Hindi ka naman namin pababayaan. Pangaalo ng kanyang pinsan sa kanya. Kung makapagsalita ang batang to, akala mo matanda na, pero 13 years old pa lamang. Napayakap na lang ng mahigpit si Cathy sa kanyang pinsan. Kahit papaano ay may balikat siyang naiiyakan. Lumaki sa pangangalaga ng kanyang lola Eva si Cathy. Hindi nito nakilala ang kanyang tunay na ama at namatay naman ang kanyang ina noong 4 years old pa lamang siya.
Ang kanyang lola Eva na ang tumayong nanay at tatay niya hanggang sa lumaki siya. Simpleng buhay lang ang meron sila Kati sa probinsya. Malayo sa gulo, malayo sa ingay ng mga sasakyan at higit sa lahat, sariwa ang hangin. Ito ang mga dahilan kung bakit hindi niya ipagpapalit ang lugar na kanyang kinalakihan. Halos lahat ng alaala ng kabataan niya nandito sa lugar na to. At pinapangako niyang hindi niya iiwan ang lugar na to hanggat maaari. Malawak ang lupain ng kanyang lola Eva. At maganda ang lupa. Kaya naman sagana ang ani nila dito. Kung kaya't kahit papaano, nakakaraos sila sa pang-araw-araw nilang pangailangan dahil sa mga gulay, prutas at palay nila ang mga tanim dito. Buong angkan lang ng mga Villaruiz ang nagsasaka at nag-harvest dito. Halos 60% ng mga gulay sa kanilang pamilihang barangay ay sa lupa ng kanyang lola Eva nang gagaling. Pati na rin ang kanilang pagkain sa pagkainan araw-araw ay dito rin nang gagaling. From farm to table, ika nga. Mabilis na lumipas ang buwan. Si Kati ay isang public school teacher. Sa edad na 23 years old, nagtuturo siya bilang class advisor ng grade 6 sa kanyang alma mater. 2 linggo na lang ay enda ng school year. Busy na sila ngayon sa pagtuturo para sa graduation ceremony. Kahit mahirap sa sitwasyon niyang magturo, pinilit niya ang sarili na mag-focus kahit pag gabi-gabi umiiyak pa rin siya tuwing maaalala ang kanyang lola. Naglalakad na siya pauwi. Walking distance lang ang layo mula sa bahay ng kanyang lola sa paaralan na kung saan siya nagtuturo at gumraduate. Papasok na sa gate si Kati nang mapansin ang malagkit na tingin ng kanyang Tito Aris. Magandang hapon po, Tito Aris. Kalmadong bati niya rito. Tiningnan lang siya babataas ng kanyang tiyuhin. Naka-uniform pa siya ng pang-teacher na miniskirt ang pang-ibaba. Kitang-kita ang kanyang mapuputing legs. Likas na maputi si Kati kahit magbilad man siya sa araw. Pumabalik pa rin ang tunay niyang kulay. Hindi naman masyadong revealing manamit si Kati. Nakakapagsuot naman siya ng shorts at sleeveless pero hindi yung mga damit na parang wala nang itinatago sa katawan. Iha, may boyfriend ka na ba? Tanong ng kanyang Tito Aris na hindi malang sumagot sa bati niya. Naku po, wala po sa isip kong mga ganyang bagay, Tito. May tamang oras din para dyan. Nakangiting sagot niya. No boyfriend since birth si Kati. Hindi naman sa walang manliligaw. Ayaw niya lang talagang magmadali na magbuo ng sariling pamilya. Sa totoo lang, si Kati ay isa sa pinakamagandang dalaga sa kanilang barangay. Maganda na, matalino pa. Gumraduate with highest honors sa elementary and high school at nag-graduate siya ng cum laude sa college. Maraming nang nagtangkang ligawan siya pero ni isa, walang lalaking nagtagumpay na makatanggap ng matamis na oo ng dalaga. Mabilis na pumasok sa kanyang kwarto si Kati nang makita ang ngiti ng kanyang tiyuhin na parang may pinaplanong kademonyohan. Palaging wala roon sa bahay ang kanyang tita Miranda. Pumupunta ito lagi sa kabilang barangay at buong araw na nagsusugal. Naramdaman ni Kati na parang may humihila sa kanyang kumot. Idinilat niya ang kanyang mata ngunit kasabay nito ang malakas na pagtakip ng kamay sa kanyang bibig. Huwag kang sumigaw. Papatayin kita. Nakangising wika ng kanyang tiyuhin. Walang nagawa si Kati dahil nakadaga ng kanyang tiyuhin sa kanyang katawan. At naaaninag niya sa dilim ang kutsilyong hawak nito na nakatutok sa kanyang mukha. Lihim siyang napadasalasan na may tumulong man lang sa kanya. Nangilid ang luha sa mga mata ni Kati nang maramdaman ang paghimas ng kanyang tiyuhin sa kanyang iniingatang bahagi ng kanyang katawan. Hindi niya akalaing may taong gagawa ng ganito sa kanya. At ang masakit, tiyuhin niya pa. Naramdaman niyang dahan-dahang binaba ng kanyang tiyuhin ang kanyang panoo. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Mahina ang dasal niya. Biglang tumigil sa ginawa ang kanyang tiyuhin nang makarinig sila ng malakas na katok sa pintuan. Aris! Kati, buksan niyo nga tong pintuan. Ano ba? Punyemas! Buksan niyo ka ako tong pintuan eh. Sigaw ng kanyang tita Miranda buhat sa labas. Dali-daling lumabas ng kanyang kwarto ang kanyang tiyuhin. Salamat. Pabulong na bigkas sa kawalan ni Kati. Hindi pa rin pala siya pinababayaan ng Diyos.
Hindi na natulog si Cathy at nagsimula na siyang mag-impake ng mga importanteng gamit niya. Gigising na lang siya ng maaga para mailagay yon sa treehouse na nasa likod ng kanilang bahay. Tatapusin ko lang ang graduation ng mga estudyante ko. Aalis na ako sa lugar na to. Sa isip niya. Magandang araw po, Principal. Pwede ko ba kayong makausap privately? Nakangiting bati niya sa Principal. Sure, Miss Villaruiz. Nakangiting sagot ng kanilang punong guro sa kanya. Sumunod ka sa akin sa Principal's office. Dagdag pa nito. Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 3. Magpahinga ka na nga, Cathy. Ang dami mo namang ginagawa, hindi ka pa napapagod? Saway sa kanya ni Trixie. Si Trixie ay kaibigan niya at kahati sa bahay na inuupahan. Mabait si Trixie. Madaldal nga lang pero hindi iyon naging dahilan para hindi niya makagaanan to ng loob. Halos magkasing edad lang silang dalawa. Dito na siya napadpad sa Maynila matapos niyang nisanin ng lugar na kanyang kinagisnan. Ginamit niya ang kanyang ipon para makaluwas ng Maynila at makapagsimulang muli ng bagong buhay. Kahit mabigat sa kalooban dahil ayaw ng mga taong malalapit sa kanya na umalis siya, ay wala silang nagawa. Dinahilan lang niya na mas malaking opportunity ang nag-aantay sa kanya sa Maynila. Pero ang totoo, ayaw niyang maulit muli ang pananamantala sa kanya ng kanyang tito Aris. Inilihim niya yon at hindi sinabi kahit kanino. Dito na siya ngayon sa isang public school sa Maynila nagtuturo. Kahit papaano, hindi naman siya nahirapang mag-apply. Tatapusin ko lang itong pagwawalis at sasamahin na kitang manood ng TV. Wika niya. Naku, ganyan ka naman lagi eh. Oy girl, summer vacation na, wala ka bang balak magbakasyon? Bahay school, school bahay ka lang ba talaga? Sa mahigit isang taon nating pagsasama ni hindi man lang kita nakitang nag-beach man lang, hanggang mall ka lang eh. Dagdag pa ni Trixie. Napangiti na lang si Cathy sa kaibigan. Napakadaldal kasi ng kanyang kaibigan. Salungat sa ugali niyang mainihin magsalita, pero iba siya pag nagalit. Alam mo, Bes, yung company na pinagtatrabuhan ko, magkakaroon ng summer outing this weekend. Patuloy na salita ni Trixie at biglang natahimik. Tama. Kung ikaw na lang kaya ang isama ko. Allowed naman kami magsama ng family and friends, pero wala naman akong kamag-anak dito sa Maynila. Kaya ikaw na lang. Total, wala namang pasok sa school dahil summer break na ngayon. Excited na uwi ka ni Trixie. Sus, okay na ako dito. Hindi naman ako naboboard dito eh. Pagtatanggi niya sa kaibigan. Tapos na siyang magwalis at nanonood na ng TV. KJ ka talaga, Katrina. Sige, kapag hindi ka pumayag, magtatampo ko sa'yo. Tsaka Bes, 1 week kami doon sa private resort ng CEO namin sa Quezon Province. Kapag hindi ka sumama, 1 week kang walang kasama dito. Sige na Bes, please. Pamimilit na Trixie. Give me some time to think about it. Sabay kindat niya sa kaibigan, sabay pasok sa kwarto. Subalit sinundan siya ni Trixie at pinipilit na sumama. Sama ka na please, ipagluluto kita ng chicken adobo for our dinner tonight. Ayaw mo ba nun? Nakangiting sabi ni Trixie. Napahinga na lang ng malalim si Cathy bago nagsalita. Okay, fine. Pumapayag na wika niya. Yes! Sabay talo ni Trixie. 1 week tayo dun, Bes. I'm so excited. Alam mo kung makikita mo lang yung CEO namin, hindi mo talaga pagsisisihan na sumama ka. Ay nako, kahit kaano pa yun kagwapo, wala akong pakialam. Lumabas ka na nga dito at maliligaw pa ako? Pagtataboy niya sa kaibigan. Kasalukuyang nasa master's bedroom ng bahay niya si Dylan at malalim na nag-iisip. Paano kaya kung mag-hire na ako ng tao para maganap sa'yo? Kinakausap ni Dylan ang pangalawang painting na ipinagawa niya na nakasabit sa taas ng headboard ng kanyang emperor-size bed. Shit, magmumukha lang akong gago eh. Magpapahanap ako ng taong sa panaginip ko lang nakikita. Baka pagtawanan lang ako at mapagkamalang baliw ng i-hire kong private investigator kung sakali. Baliw. Salitang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang mga kaibigan sa tuwing magkukwento siya tungkol sa babae. Kahit na nga si Manang Rosa, na matagal niyang katiwala at nag-aasikaso ng kanyang pamamahay, ay parang nag-aalala na rin sa pagiging obsessed niya sa babae. Mas lumalala pa ang pag-aalala ni Manang Rosa nang napag-alaman nito na may pinadeliver na malaking painting doon sa resort.
na pinalagay niya sa presidential suite ng hotel na pag-aari niya. Halos lahat ng mga empleyado doon sa kanyang private resort na nakakita sa painting na yun ay iniisip na asawa iyon ni Dylan. Hindi naman masyadong pinag-uusapan ng kanyang mga empleyado ang kanyang personal life bilang respeto na rin sa kanya bilang kanilang boss. Basta ang alam lang nila, napakaswerte ng babaeng mapapangasawa ng kanilang Sir Dylan. Iho, nasa baba si Ma'am Angelique, ani ni Manang Rosa. Biglang nag-iba ang mood ni Dylan sa narinig, ngunit naglakad pa rin siya pababa ng hagdan. Nadatnan niya si Angelique na nakaupo sa sofa. Hindi alam ni Dylan kung saan umuhugot ng kakapalan ng mukha si Angelique para magpakita pa sa kanya. Si Dylan ang sumundo kay Angelique sa naiya. Sa mismong araw ng pagbalik ni Angelique dito sa Pilipinas, isinumbat lahat ni Dylan ang kanyang nalalaman at inamin naman lahat ni Angelique. Kaya pala umuwi ng Pilipinas si Angelique dahil naghiwalay din sila ng kanyang naging boyfriend doon sa Paris. Angelique asking forgiveness to Dylan and begs that they can start all over again, pero ayaw na ni Dylan. Until one day Angelique saw a painting of a woman in Dylan's office. Tinanong ni Angelique si Marisa kung sino ang babaeng nasa painting at sinabi naman ni Marisa ang totoo. Kung paano siya ni Dylan itrato, alam na ni Angelique sa sarili na wala na siyang halaga sa binata. "Why are you here, Angelique?" Inis na tanong ni Dylan. "Isn't it clear to you na tapos na sa atin ang lahat?" "Honey, let's fake this. Please, I know I made a mistake and I made it, but please, forgive me. Teach yourself to love me again." Pagmamakaawa ni Angelique. Dylan smiled sarcastically. "I can forgive you, but I can no longer teach myself to love and accept you again." "I'm sorry, Angelique." Diretsahang wika ni Dylan. Biglang nainis si Angelique sa sinabi ni Dylan. "Why are you crazy in love with that woman of your dreams? Alam mo, matatanggap ko naman kung may girlfriend ka ng iba eh. Pero yung ipagpapalit mo ako sa babae na parang multo na nararamdaman mo lang pero hindi mo nakikita, ay hindi ko matatanggap yun." Pabulyaw na boses ni Angelique. "Look, I don't have time to argue with you. You can leave my house now. I'm tired." Sabay talikod ni Dylan. Tinawag pa siya ni Angelique pero parang wala itong narinig. Naiwan si Angelique sa living room ng bahay ni Dylan. Nanggagalaiti ito sa galit dahil sa pakikitungo ni Dylan sa kanya. Bullshit. "You will be mine, Dylan. Hindi ako papayag ng babaeng sa panaginip mo lang nakikita ang magiging kapalit ko. Baliw lang maniniwala sa'yo na that woman in your dream is real." Galit na nagmarcha palabas ng bahay ni Dylan si Angelique. Ni hindi na to nakapagpaalam kay Manang Rosa sa sobrang inis nito. Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 4. Katatapos lang ni Dylan mag-shower at nakasuot na lang siya ng white t-shirt at white boxer short na kanyang pantulog. Nag-isipan niyang maligo dahil pakiramdam niya uminit ang kanyang buong katawan sa inis nang makita ang pagmumukha ni Angelique. Lumapit na siya sa kanyang kama para humiga nang biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang ate Samantha. Magtatanong lang to kay Dylan kung maayos na ang lahat para sa nakatakdang pag-uwi nito. Uuwi na sa Pilipinas sa Friday ang kanyang ate Samantha galing England at si Dylan ang naatasan niyang sumundo sa kanya sa airport. Sa private resort ni Dylan sa Quezon Province, pinili ni Samantha na tumuloy para naman kahit papaano makapag-unwind siya. Nagpaalam na to sa kanyang mamagulang na hindi na muna to dediretso sa mansyon. "Everything's okay, ate. Naayos ko ng lahat," wika ni Dylan. Private chopper na pag-aari nila ang sasakyan nilang dalawa ng kanyang ate Samantha patungong private resort niya. Mauuna sila doon ng isang araw sa kanyang mga empleyado na Sabado pa ang dating. Halos every year na itong ginagawa ni Dylan sa kanyang mga employees na nagkakaroon sila ng 1-week summer vacation. Naglalaan talaga siya ng pondo para dito bilang sukli sa hard work and loyalty ng kanyang mga empleyado sa kanyang kumpanya. Handa na ang dalawang air-conditioned bus na sasakyan ng kanyang mga empleyado from Manila to Quezon Province. Susunduin na lang sila ng kanyang yate sa port and it takes 1 hour pa na sakay sa yate bago marating ang naturang resort. Kaya hindi nakakapagtaka na isa si Dylan sa successful businessman here in the country.
A kind-hearted CEO na marunong magpahalaga at tumanaw ng utang na loob sa kanyang mga empleyado. Kaya halos lahat ng mga nagtatrabaho sa kanyang kumpanya ay taon na ang itinatagal. At halos lahat sa kanila walang balak mag-resign sa kumpanya niya dahil suntok na sa buwan ang magkaroon ng ganitong boss. Halos lahat ng mga empleyado ni Dylan sasama sa outing, maliban lang kay Marisa na kanyang sekretarya. May importante daw itong aasikasuhin kaya hindi na makakasama. Thanks sa lahat, Dylan. I miss you so much. Wika ng kanyang ate sa kabilang linya. I miss you too, ate. Sabay baba ng po ni Dylan. Napahinga ng malalim si Samantha matapos pindutin ang end call button ng kanyang cellphone. Hindi niya kasi alam kung ano ang gagawin sa kanyang kapatid. Isa din kasi siya sa mga pinagkukwentuhan ni Dylan tungkol sa babaeng napapanaginipan nito. At siya pang tumulong kay Dylan para maghanap ng professional sketch artist galing ibang bansa. Hindi alam ni Samantha kung tama ba ang ginawang pagkonsinti sa kahibangan ng kapatid. Minsan gusto na niyang ipakonsulta sa psychiatrist ang kapatid dahil baka may sira na to sa utak. Pero nag-aalangan naman siya dahil baka ma-offend to sa kanya. Pero sa tingin naman niya ay normal naman to. Maayos naman ang pagpapatakbo nito ng kanyang kumpanya. Alas 7 na ng gabi at kasalukuyang abala na sa pag-iimpake ng kanilang mga gamit ang magkaibigan sa kanilang mga kwarto. Kinabukasan ng alas 6 ng umaga ang kanilang alis para sa summer outing nila Trixie. Sinigurado ni Cathy na wala siyang nakalimutang ilagay sa kanyang suitcase. Nang matapos na pinuntahan ni Cathy si Trixie sa kanyang kwarto. Hindi ka pa tapos? Kurot noong tanong ni Cathy. Hindi kasi ako makapag-decide kung anong kulay ng two-piece bikini ko ang dadalhin ko eh. Basangot ni sagot ni Trixie. Naku, dalhin mo na lahat para hindi ka na mamili. May ekstrang maleta pa ako doon kung sakaling hindi kasya. Pabirong wika niya sa kaibigan. Tiningnan siya ng masama ni Trixie na naging dahilan ng pagtawa ng malakas ni Cathy. Ikaw, may baon ka bang swimwear? Tanong ni Trixie. Meron, pero halos lahat ng dala kong damit, denim short lang, tsaka sleeveless na damit. Okay na yun. Baka nga hindi naman ako makalabas sa hotel room natin dahil ikaw lang naman ang kakilala ko dun, no? Anya. Ano ka ba, Cathy? Friendly lahat kami, no? Bawal na bawal sa kumpanya ni Sir Dylan ang maldita tsaka suplada. Lahat kami doon magkaka-vibes, pero bawal ang landian sa oras ng trabaho kaya ikaw ha. Iwan mo yan dito sa bahay ng isang linggo yung pagiging isnabera mo minsan, gets? Nagsimula na namang magbunganga si Trixie. Okay, kalmadong sagot niya. O siya, matulog ka na, maaga pa tayo aalis bukas. Good night, Pes. Malambing na wika ni Trixie. Good night, sagot naman niya at agad tinungo ang pintuan ng kanyang kwarto. Nakaupo si Cathy malapit sa bintana ng bus at nakayuko ang ulo. Katabi niya si Trixie at busy ito sa kanyang kachat. Ito na yung araw na isinama siya ng kaibigan sa summer outing ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. Halos hindi niya kayang lumingon sa gawin ni Trixie dahil nakikita niya sa gilid ng kanyang mata ang malalagkit na tingin sa kanya ng mga lalaking katrabaho ni Trixie. Katrina Angela Villaruiz is a head-turner woman. Triple B is a perfect word to describe her beauty, body, and brains. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming nagkaka-love at first sight sa kanya. Hindi ina-expect ni Cathy na mas marami palang lalaking katrabaho si Trixie. Pero ang sabi naman ni Trixie na hindi naman masyado. Mas marami lang talagang sumamang lalaki sa outing dahil ito ay mga binata at ang ibang mga babaeng katrabaho naman niya ay may mga sarili ng pamilya at tinatamad ng sumama. Nilabang na lang ni Cathy ang kanyang sarili sa mga magagandang tanawin na nakikita niya sa bintana ng bus. Ang mga birding bundok, ang matataas na puno, ang mga ibong nakikita niya. Kung hindi lang aircon ang bus na sinasakyan niya, maaamoy niya ang sariwang hangin. Napabuntong hininga na lang si Cathy. Naalala niya ang kanyang lugar na kinagisnan. Parang dinudurog ang puso niya tuwing naaalala ang lugar kung saan siya lumaki. Noong lisanin niya ang lugar na yon, pakiramdam niya na iwan ang kalahati ng kanyang puso. Lalo na't naiwan doon ang puntod ng kanyang lola Eva at ng kanyang ina.
Wala siyang komunikasyon sa kanyang kamag-anak na naroon dahil liblib ang kanilang barangay at pahirapang makasagap ng signal. Ipinikit ni Cathy ang kanyang mga mata at mariing kinagat ang kanyang pang-ibabang labi para mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sumama siya kay Trixie para mag-enjoy at hindi para umiyak. Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 5. Pasado na 12:00 ng tanghali nang makarating sila sa resort. Kabababa lang nila ng yate at ngayon ay naglalakad na sila patungo sa frontis area ng hotel para malaman nila kung saan ang kanilang designated room at para na rin makuha ang card key ng kanilang magiging kwarto dito. Welcome to Isla Monteverde. Masayang bati ng mga hotel staff na nasa frontis area ng hotel. Ma'am? Napasigaw si Lorraine na isang hotel receptionist kay Cathy na tila gulat na gulat nang makita siya. Hindi alam ni Cathy sa sarili kung bakit parang may kakaiba sa kanya. Kung paano siya titiga ng mga nagtatrabaho sa hotel na to ay parang kilalang kilala na siya. Samantalang unang beses niya palang tumapak sa islang yun. Bakit ganyan kayo makatingin sa kaibigan ko? Ngayon lang ba kayo nakakita ng maganda? Pabirong wika ni Trixie sabay kuha ng card key at hinila na ang kamay ni Cathy. Bes, bakit kaya gano'n na lang sila kung makatitig sa akin? Tanong niya kay Trixie habang nasa elevator papunta sa kanilang kwarto. Ewan ko, baka nagandahan lang sila sa'yo. Sagot naman ni Trixie. Nagkibit balikat na lang si Cathy at inalis na lang sa isip yun. Pababa naman na si Dylan sa lobby ng hotel. Nakasuot lang siya ng 6-pocket cargo short and plain white v-neck shirt. Nauna nang bumaba si Dylan at hindi na ginising ang kanyang ate Samantha dahil baka napagod to. Gumising kasi ito ng madaling araw para mag-jogging paikot sa buong resort. Nang makasalubong niya ang hingal na si Lorraine na isang receptionist. What happened to you, Lorraine? Takang tanong niya. Para kang hinahabol ng 3 aso. Sir, nandito po kasi yung asawa mo, sagot ni Lorraine. Kumunot ang noo ni Dylan. Are you trying to tell me a joke? Well, it's not funny. Sabay hakbang niya at tinulikuran ang babae. Sir, nandito po kasi yung babae sa pain. Save it, Lorraine. Go back to your work now. Utos ni Dylan habang patuloy sa paglalakad. Pinuntahan niya ang kanyang mga bisita sa dining area ng hotel. Nagpahanda na siya ng mga pagkain. Alam niyang gutom ang kanyang mga bisita pagdating. Yung iba kumain, yung iba naman ay nagpahinga na muna sa kanilang hotel room, gaya ni na Trixie at Cathy na pinili na muna ang mahiga sa kama kaysa kumain. Hindi na busy sa reception area, kaya ang 3 receptionist doon ay nagkukwentuhan na lang ng madaanan ni Dylan. Mukhang may seryosong pinag-uusapan ng 3, kaya hindi nila namalaya na nakalapit siya. Pinakinggan niya ang pinag-uusapan ng 3 at lalong naintriga siya nang mabanggit ang kanyang pangalan. Ayun, hindi ako pinakinggan ni Sir Dylan. Tinalikuran lang niya ako at pinabalik niya ako dito. Wika ni Lorraine. Alam mo, nagtataka ako eh. Nandito yung asawa niya pero parang baliwala lang sa kanya. Parang hindi niya alam. Dagdag naman ni Grace na kasamahan ni Lorraine. Ako ba yung pinag-uusapan niyo? Ay palaka. Balalas ni Grace sa sobrang gulat. Napahawak pa to sa kanyang dibdib at huminga ng malalim. Sir, sorry. Hinging pa umanihin ni Grace. Oras ng trabaho tapos ng chichismisan kayong 3. Ako pa talaga yung topic nyo, ha? Galit na sabi ni Dylan at pinagtuturo niya ang 3. Sir, yung asawa niyo po kasi nandito po sa resort. Pagpapaliwanag ni Lorraine. Nairita na si Dylan sa mga pinagsasabi ni Lorraine. Tinitigan niya to ng madalim, sabay taas niya ng kanyang 2 kamay. May nakita ka bang wedding ring sa daliri ko, ha? Dylan asked with irritable tone. Wala po. Nakayokong sagot ni Lorraine. So that means, wala pa akong asawa, kaya tigilan mo na yung mga pinagsasabi mo, Lorraine, okay? Wika ni Dylan. Pasensya ka na po, sir. Akala po talaga kasi namin asawa niyo po yung babae sa portrait painting na nasa presidential suite. Nakita po kasi namin siya dito kanina. Hindi po kami pwedeng magkamali. Siya po talaga yun. Kamukhang kamukha po, sir. Paliwanag ni Lorraine na silang ayunan naman ang 2.
What did you say? Ani ni Dylan. Ang sabi po ni Lorraine, sir, nandito po sa resort nyo yung kamukha ng babaeng nasa portrait painting nyo. Nasa 4th floor po yung room kasama ni Miss Trixie. Si Grace ang sumagot. Tell me this is not a joke. Bakit siya nandito? Tanong ni Dylan sa kanila. Naku po, hindi po talaga kami nagbibiro, sir. Hindi namin alam kung bakit siya nandito. Sa pagkakarinig namin kanina, kaibigan siya ni Miss Trixie Santibanez, yung nagtatrabaho sa kumpanya nyo. Siguro po walang family na pwedeng isama si Miss Trixie sa outing. Kaya yun, nagsama ng kaibigan. Ani ni Grace. Sige, salamat. Sa susunod, ayoko na maririnig na ako ang topic ng pinag-uusapan nyo, ha? Paalala ni Dylan sa tatlo. Okay po, sir. Sorry po ulit. Sabay-sabay na tugon ng tatlo. Naglalakad patungong elevator si Dylan na malakas ang tibok ng kanyang dibdib. Halos hindi siya makapaniwala na may buhay pala talaga yung babae sa kanyang panaginip. Kung totoo talaga ang sinasabi nila na nandito ka sa isla, hindi ako papayag na makaalis ka dito nang hindi kita nakukuha. Kahit sino ka pa. Ilang taon ako nagtiis sa panggugulo mo sa isip ko. I'm excited to meet you, woman of my dreams. Sa isip niya. Please tell everybody that everyone needs to be there in the dining area for dinner tonight at 7 p.m. This serves as their welcome dinner. So make sure na wala ni isang guest ang maiiwan sa kanilang hotel room. Do you understand? Utos ni Dylan sa kausap sa phone. Pagkababa ni Dylan ng phone, ay siya namang pagbukas ng elevator. Nasa tapat na siya ng kanyang presidential suite at umupo sa kanyang sofa. See you later, baby. Binigay ka talaga ng Diyos sa akin. Oh my God, Bes! Nakatulog tayo. Ang lambot naman kasi ng kama at ang sarap ng aircon. Panggigising ni Cathy sa kaibigan habang ini-stretch ang katawan. Oo nga eh, ang sarap matulog. Anong oras na ba? Nakita mo pa phone ko? Tanong ni Trixie na may pagkataranta ang boses. It's 6 p.m. na. Baka nasa ilalim lang ng unan mo yung phone mo. Wika ni Cathy. OMG. May pa-welcome dinner daw si Sir Dylan sa baba mamayang 7 p.m. Lahat daw dapat nandun. Magbisa tayo, Cathy. Nakakaya pag mahuli tayong pumasok sa dining area. Pagtitinginan tayo. Wika ni Trixie at nagsimula ng buksan ang kanyang suitcase at maghanap ng damit na susuotin. Hindi na siguro ako bababa. Dito na lang ako. Nihiya kasi ako eh. Wika niya. Nilapitan siya ni Trixie na nakapamaywang. So anong gusto mo? Mag-take out ako ng pagkain doon para dalhin sa'yo dito? No way, Katrina. Mas nakakahiya yun, no? Bahala ka sa buhay mo. Hahayaan kita ditong magutom kung ayaw mo sumama. Kaya kung ako sa'yo, magsisimula na ako mag-ayos. Lumabas na naman ang pagkabungangera ni Trixie. Tumayo na si Cathy at nagtungo na sa shower room. Nagpahabol pa ng salita si Trixie. Siguraduhin mo masikip ang susuoting mong panty, ha? Baka malaglag yan pag nakita mo si Sir Dylan. Okay lang sa akin, sanay na ako eh. Baka ikaw, Cathy, manibago. Gising tura ni Trixie. Binato na lang ni Cathy si Trixie ng robe dahil sa kapilyuhan nito. Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 6. Cathy is wearing a plain white halter above the knee dress and flat beach sandals while her long hair was tied up in a bun hairstyle. Naglalakad na silang magkaibigan patungong elevator para makababa na sa dining area ng hotel. Are you excited to meet our handsome CEO, Katrina? Wika ni Trixie. Shut up, Trixie! Hindi ka na nakakatuwa. Saway ni Cathy sa kaibigan. Napatawa ng malakas si Trixie. Hindi ka naman mabiro, Bessie. Cathy replied the rolling eyes to Trixie. Bumukas ang elevator. Akmang papasok na sila nang mapansin ang isang matangkad at maputing babae. Nasa 5'8" ang height nito. She was wearing floral summer long dress with a high slit and a pair of Hermes orange sandals. Nasa cellphone ang atensyon nito. Good evening. Bati nilang dalawa at nag-angat naman ito ng mukha. Ma'am Samantha? Ikaw nga! Umuwi na pala kayo ng Pinas? Pakikipag-usap ni Trixie sa babae. Kahapon lang ako umuwi galing England. Nauna lang kami ng Sir Dylan nyo rito ng isang araw. Samantha replied with a smile and politely told. Nakayuko ang ulo na nakikinig si Cathy sa usapan ng dalawa. By the way, ma'am, this is my best friend Katrina, but you can call her Cathy for short. And Cathy, this is Ma'am Samantha, Sir Dylan's elder sister. Pagpapakilala ni Trixie.
Nilahad ni Cathy ang kamay para makipag-shake hands. Nice to meet you. Wika ni Cathy at initaan to pero tinitigan lang siya nito. Nakaramdam ng hiya si Cathy kaya binawi na lang niya ang kamay nang hindi nakipag-shake hands ang babae. Ni hindi ito nag-respond sa nice to meet you niya. Hanggang sa bumukas na lang ang elevator at hudyat na nasa dining area na sila ng hotel. Ikinagulat ng kaibigan niya si Trixie ang nangyari. Inuwento nito na sa loob ng maraming taon na nagtatrabaho raw ito sa kumpanya ng boss itong si Dylan ay kilalang kilala na niya si Samantha. Palagi nitong pinupuntahan ng kapatid hanggang sa mahigit 1 taon na tong hindi bumibisita kay Dylan. Doon na lang nila napag-alaman na nasa England na pala to. Unang beses daw nitong nakita na hindi malang pinansin ang taong pinakilala sa kanya. Samantalang kilala ang ate ni Dylan bilang mabait, matulungin at magalang. Hindi mataw pobre at hindi namimili ng kaibigan. Ibang-iba ang ugali ni Samantha kay Maurice na may pagkasuplada minsan, palibhas sa bunso at inispoil ng magulang at mga kapatid. Humingi na lang si Trixie ng paumanhin sa inasal ng kapatid ng kanyang boss para naman kahit papaano mawala sa isip niya ang pangyayaring yun. Na agad namang kinibit-balikat na lang ni Cathy. Papalapit na sina Cathy sa table kung saan nakaupo ang mga kaklose na katrabaho ni Trixie. Nakita ni Cathy na may 2 bakanting upuan doon, ngunit hindi pa sila nakakalapit nang mag-aya si Trixie na pumunta sila ng comfort room. Samantala, hindi alam ni Samantha kung saan uhugot ng lakas para makipagkamay sa babaeng ipinakilala ni Trixie nang makita to. Natulala itong nakatitig sa babae at hindi ba lang makapagsalita na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hanggang sa bumukas at nakalabas na lang ang dalawa sa elevator na hindi niya namalayan. Nakaupo na siya ngayon sa bakanting table sa unahan ng dining area, ngunit tulala pa rin. Hindi niya alam kung paano siya nakarating dito. Marahil naglakad siyang lutang. Iniikot niya ang paningin sa kabuuan ng dining area at halos nandito na lahat ng mga empleyado. Pero hindi niya mahagilap ang babae kanina kahit si Trixie ay hindi niya makita. Hallucination lang ba to? Sabay tapik sa noo. Damit Dylan. Mahina niyang mura. Pati ako nadadami sa kabaliwan mo eh. Are you okay, ma'am? Tanong ng isang waiter na lumapit. Marahan naman siyang tumango. Pwede mo ba akong bigyan ng tubig? Utos niya sa waiter. Uminom siya ng tubig at hinanap ng mata ang kapatid. Ngumiti siya nang makita ang papasok ang kapatid sa dining area. Kinawayan niya to para makuha ang atensyon nito na agad namang napansin ni Dylan. Dylan is so handsome wearing black suit with a Hermes blue and a white striped necktie. Nakangiti itong lumapit sa kanya. How are you, ate? Masaya ka ba dito? Tanong ni Dylan sabay halik sa pisngi ni Samantha. Don't worry about me. Sagot ni Samantha. Nag-enjoy ako dito. Dagdag pa nito. Biglang natahimik si Samantha. Huminga muna to ng malalim bago magsalita. Hindi na natapos si Samantha ang kanyang sasabihin nang biglang may lumapit sa kanila para sabihin kay Dylan na nandito na lahat ng kanyang empleyado at pwede na siyang magbigay ng kanyang welcome message. Tinungo ni Dylan ang harapan ng dining area nang biglang may babaeng nakabanggas sa kanya. Mabuti na lang at nayakap niya to sa bewang kaya imbis na matumba ay napasubsob ang babae sa dibdib niya. Okay ka lang ba? Tumingin ka sa dinadaanan mo next time. Nasambit ni Dylan at tuluyan ng binitawan ng babae. I'm sorry. Hinging pa umanhin ng babae sabay angat ng mukha. Halos makailang ulit na napalunok si Dylan nang makita ang babaeng bumangga sa kanya. Pakiramdam niya parang tumigil sa pag-ikot ang mundo at kahit maraming tao, wala siyang naririnig. Especially when their eyes meet. Naging dahilan yon para hawakan niya ang kamay ng babae at ipaghila ng upuan katabi ng kanyang ate Samantha. Cathy! Napalingon sila sa boses si Trixie. It's okay, Trixie. You sit here too. Kaming dalawa lang naman ni ate Samantha ang nakaupo dito. Alok ni Dylan. Wala nang nagawa si Cathy kundi ang umupo katabi si Samantha na napagitnaan nilang magkaibigan. I'm sorry for what happened earlier. I'm Samantha, Dylan's elder sister. Bulong ni Samantha sa kanya. Okay lang po yun, ma'am.
I'm Cathy. Best friend po ako ni Trixie. She replied with a sweet smile. Naku, don't call me ma'am. Ate Samantha na lang. Samantha insists. Sige, Ate Samantha. Tugon ni Cathy. Good evening, everyone. As your CEO and owner of this resort, this is my simple way of thanking you for your hard work and loyalty you give to my company. To all your families and friends who are here, I warmly welcome you to have a wonderful vacation experience here at Isla Monteverde. Thank you so much. Cheers! Dylan's welcome message. Nagpalakpakan ng lahat at umupo na sa tabi ni Cathy si Dylan. Sir Dylan, I would like to meet my best friend Katrina Angela Pillaruiz. And Cathy, siya si Sir Dylan, our handsome CEO. O diba, nakadistract ang kagwapuan no? Pagpapakilala ni Trixie. Kinikilig pa to habang nagsasalita. Agad naman siyang tinitiga ni Dylan. Mga titig na nakakapaso and full of longingness. Dylan grabbed her hand at marahan tong pinisil. And suddenly brought his lip close to Cathy's ear and whispered gently, "Thank God I found you, Angela." Bulong ni Dylan.